Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. No? Ako, personally, my opinion is dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Mitong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente mula sa sinabi niyang siya yung inaapi, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa pangalan at sa katauhan ng ating vice presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho pang gagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro pang gagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Dapat ba siguro pang gagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability at trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure no, yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ho ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayong magpapaloko sa ganitong mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, no, na keso inaapi, keso ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin, are all distracting from the real issues here. Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-present ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi lang sagutin yung mga tanong, no? Para matapos na, para mabilis ng trabaho. Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa kung Jude, pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of vice president that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana every time. Kaso nga, pag meron ganyang mga claims, para sa akin, wag na natin pansin yung mga ganyong claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Pagsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edi sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, and that they have to resort to these ludicrous claims, out of this world. Isa pa pare. Go ahead. Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first no, ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko ho narinig direkta at siguro wala pa sa ating nakarinig na minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente.
In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya. Malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po itong opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant. At kami, ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na ho natin ang kasagutan. Kung didiretsuhin ko lang ho, kung tatanungin ko anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang ho sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ho ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa? Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Di ba galing din yan sa Office of the Vice President? Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom? Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yun. She has even claimed na sa kanya na yun as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan. And it's the same with us na nasa Kongreso. Hindi po namin yan pag-aari by entitlement. Kami po, we try to convince the people. And kung nagugustuhan kami, ipagkakatiwala sa amin ang aming mandato. And kinikilala po natin yan. Let us remember, it is not ours by entitlement, ang pagiging Pangulo or not. Sabi ka po ni Rep. Pam Zamora, ito ay by destiny. And may I add, it is because of the people's mandate. Power emanates from the people. So, hindi po pwedeng sabihin akin yan o sa'yo yan. Bakit? Diba? Wala namang basihan yun. So, focus lang po tayo dun sa trabaho. And of course, gusto ko rin segundahan yung sinabi ni Kong Jude na kailangan ang ating mga mamamayan mag-exercise ng tinatawag na critical thinking. Alam nyo, sa panahon na ito kung saan merong malaganap na, I don't know, social media, sa FB, sa lahat ng platforms, kailangan mag-isip ang taong bayan, gamitan ng ating mga utak, maging objective tayo, at suriin talaga sa paghalal ng ating mga opisyal mula sa Pangulo, Vice President, sa mga miyembro ng Senado, ng Kongreso, sa ating mga LGUs. Yung qualifications, yung pag-uugali rin, mahalaga yan. Kailangan din merong paggalang sa kapwa-tao at higit sa lahat, paggalang sa Diyos at paggalang sa ating saligang batas. Sabi ko nga, it's all about the rule of law. May dadagdag lang ako kasi na-mention ni Congresswoman Roman yung tungkol sa mga survey, no? Bagamat nakakatulong ang survey para unawain ang pulso ng mga mamamayan, walang halal na opisyal pong nananalo sa survey lang. Election po ang nagpapapanalo. Pwede ka hong nanguna sa survey at nakita po natin yan. Maraming mga frontliners sa survey, hindi rin nanalo sa huli, hindi rin nanalo sa eleksyon. At siguro dahil hindi naman lahat na tatanong talaga sa survey at hindi rin natin ma-underestimate na minsan nagbabago din ang pulso ng mamamayan. Nag-iisip po ang ating mga botante. Kaya po sa huli, minsan magkaiba po ang resulta ng survey. Kaya kung yan po ang ating pangahawakan bilang batayan, kung sino po ang
dapat at karapat-dapat na manguna sa atin, siguro kailangan pa natin mag-isip-isip at tuunan yung totoong mga dahilan kung paano tayo pipili ng mga tamang leader para sa bansa.